Hello Budget Peeps! Nais linawin ng Department of Budget and Management na hindi totoo o fake news ang ilang kumakalat na pahayag tungkol sa panukalang 2026 National Budget. Lalo na ang mga claim na maaantala o maapektuhan ang salary increases, pag-fill up ng vacant positions at retirement benefits ng mga guro, kawani ng pamahalaan at uniform personnel. Isa-isahin natin ang mga isyong ito at ipapaliwanag kung ano nga ba talaga ang totoo, batay sa datos at opisyal na patakaran ng gobyerno. Tara na, pag-usapan natin yan dito lang sa Budget 101. Una, ang sinasabing humigit kumulang 24 bilyon na nabawasan ay hindi po tinanggal o kinansila. Ang halagang ito ay para sa subsistence allowance increase ng uniform personnel at inilipat lamang mula sa Miscellaneous Personal Benefits Fund papunta sa budgets ng kanilang agencies. Bahagi ito ng pulisiya ng gobyerno na ilagay ang regular at tiyak na mga benepisyo direkta sa agency budgets para mas mabilis, mas diretso at mas malinaw ang paglalabas at paggamit ng pondo. Ikalawa, ang salary increases ng mga kasalukuyang government employees, parehong civilian workers at uniform personnel ay kasama na po sa budget ng kanilang agencies at hindi na nasa NPBF. Hindi po ito tinanggal, hindi pinagpapaliban at hindi maapektuhan ang sahod ng mga kasalukuyang empleyado dahil wala ito sa NPBF. Walang basihan ng pahayag na maaantala o mawawala ang mga salary increase na ito. Ang posibleng maapektuhan lamang kung mayroon man ay ang mga bagong kukuning empleyado at ito ay nakadepende pa rin sa bilis ng pag-fill up ng mga bakanting posisyon. Gayunpaman, may special purpose funds ng gobyerno, kabilang ang Miscellaneous Personal Benefits Fund at ang Pension and Gratuity Fund, upang matiyak na may sapat na mekanismo para tugunan ang mga ganitong pangangailangan. Para sa mga unfilled positions sa health, education at military sectors, 50 to 70% naman ito ay pinopondohan na sa loob mismo ng agency-specific budgets. Kapag lumagpas sa 70% ang na-fill up na positions ng mga ahensya, nakaantabay ang MPBF bilang standby source of funding. Kung sakaling hindi pa rin sapat ang MPBF, maaari ring gamitin ang contingent fund na nagbibigay daan sa administrasyon na mamanage ang pangangailangan na ito sa loob ng program appropriations at tumugon sa aktual na pangangailangan kapag kinakailangan. Ikatlo, pagdating sa pension ng uniform personnel, malinaw po na hindi ito apektado. Ang posibleng maapektuhan lamang ay ang mga bagong magre-retire sa ilalim ng optional retirement. At ito ay dadaan pa rin sa umiiral na mga patakaran at proseso. Sa kabuuan, ang mga pondong tinutukoy ay hindi binawasan, kundi inilipat lamang sa masangkop at mas direktang budget allocations. Ang layunin nito ay palakasin ang implementasyon at hindi bawasan ang benepisyo ng mga lingkod bayan. Muli, binibigyang diin ng DBM na hindi tama at nakaliligaw ang mga pahayag na maapektuhan ng sahod at benepisyo ng mga guro, kawani ng pamahalaan at uniform personnel dahil sa panukalang 2026 National Budget. Nananatiling nakatuon ang DBM sa pangangalaga ng kapakanan ng mga lingkod bayan at sa responsable, malinaw at tapat na pamamahala ng pondo ng bayan. At yan po ang Budget 101 ngayong linggo. Ako po, Sir Din BM. Till next week, Budget Peeps!